ginagawa. Hindi ito literal na yung yung kasalanan. Ang fornication na ginagawa, ito yung araw-araw mong ginagawa. Sa anong bagay? Yun nga, sabi ni Pastor, ni at Nanay Leia, nagba-Bible study sila doon, dumadaan ka lang. Bypassing, kumbaga, kinakato ka na ng Panginoon, hindi mo pinapansin. Yung physical fornication natin, nalimutan ko. Hindi. Physical fornication is yung spiritual paltong is punta na tayo doon sa number 2 mamaya, balikan ko yung physical. Yung spiritual pala, ayan, spiritual. Lahat tayo nagpo-commit yan. Marriage Lahat yan. is salvation Spiritual na. Fornication. for spiritual. Kopyahin nyo na lang po ito. Fornication. Ayan. Spiritual fornication. Sa spiritual naman po, ito yung balikan natin yung talata. Nalimutan ko. Tino ka agad. Basahin nga natin ulit. Tino ka agad. Nag-ready na ako doon, nawala agad eh. Sa 25. Wala pa naman signal na yung take note. 5:21. 5:25. Basahin natin. Bigay pairam ko yung Bible kasi. Ephesians, Ephesians 5:25 po. 5:25 po, yan. mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia Ayan. at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Meron na kayo? Ayan. Sino daw yung unang umibig sa atin? Or sa church? Kristo. Si Kristo. Dahilan. Bakit? Tandaan po natin, ang church tayo to. Yung bride. Right tayo. Oo. Si Kristo, syempre, siya yung nagtagumpay at kailangan makasal siya doon sa bride niya. Ngayon, paano tayo nagkakaroon ng spiritual fornication? Ito yung, Gusto ko muna isang yes, yung sinabi ko kay Ate Angel, yung kumakatok na si Kristo sa kanya, hindi niya pinapansin. Yung may time kayong mag-asawa, magbasa ng Bible or magpabasa, hindi nyo ginagawa. At yung meron kayong pagkakataon, halimbawa, nagpapahinga yung inyong asawa, hindi nyo nasyasharean kung ano yung sinabi ni Pastor or ng Biblia. Ngayon, yung binasa muna doon sa verse 22, kailangan daw magpasakop. Sa isa't isa. Pasakop. Ngayon, sino yung head? Ayan. Ang head ba yung bride? Hindi. si Christ. Sino yung babae dito? Di ba tayo ang babae? Tinitipo ito sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Kung ikaw, babae, hindi ka nagpapasakop sa iyong asawa, ganun din dito kay Christ. Lumalaban ka, nagkakaroon ka ng spiritual fornication. Ngayon, kung mas ahead ang gusto mo, yung ano bang tawag doon, yung mas gusto mong, oo, yung lilet, kung tawagin, mas ikaw yung, ako ang magdidesisyon. Sino pang nagdidesisyon sa inyo, Nanay Leia? Ni Tatay, Si tatay. siya po ba o ikaw, Nay? Albert. Kayong dalawa, ay si Kuya Bal. Sino po ang nagdidesisyon sa inyo? Ako madalas. Si Kuya Bal. Dahil, kailangan, tinitipo tayo kay Kristo eh. Si Kristo dapat ang head eh, di ba? Ngayon, sa pamilya, sa mag-asawa, sino ang head? Kailangan yung lalaki. Lalaki. Ayun na nga eh. Bakit? Kadalasan, yung tukso, sabi ni Brother Patrick, yung tukso, Hapon na talaga. nasa lalaki ang tukso lagi. Bakit? Ano ba yung pinasa mo, Pastor, yung touch?
Yung 7:1 First Corinthians. 1 Corinthians, basahin nga natin. Bakit yung lalaki, kalimitan, bawal humawak sa babae? Yun ba yun? Touch. Oo, yung touch. Humipo. Oo, pakibasa. Hindi, basa nga. Sister Dayan. Sister Dayan. Maganda yun sa ano ko. Tabi. Tabi ka. Sige, sino magbabasa? Kita. At tungkol sa mga bagay na isinulat niya sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humito sa babae. Iyon. Mabuti daw na huwag